Check. Sound. Muli po, tayong lahat ay tumayo. Atin pong buksan na ating mga Biblia. Sa Matthew 16, verse 18. Isang verse lang po. Matthew 16, verse 18. At aking pong babasahin, atin pong basahin ng sabay-sabay. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Lord God. Muli, Lord, sa pagkakataon, Lord, na binigay niyo sa amin na magtipon, Panginoon. Nawa, Lord God, na kayo ang siyang pumagitna sa umagang to, Lord God. Kayong siyang maluwalhati at maitaas, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. At nawa, Lord God, na aming makuha, Lord God, ang iyong nais na maiparating sa aming Panginoon. At nawa, Lord God, na ito'y tumimo sa aming puso't isipan na aming magamit, Lord God, sa paglakad namin sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa inyo lahat ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sa atin pong pagpapatuloy ng Apostles' Creed series, tayo naman po ngayon ay dadako sa pangalawang sa controversial na linya ng credo. At ito po ay yung linyang I believe in the Holy Catholic Church. The Holy Catholic Church. At naalala ko lang na ito yung tinanong ni Brother Caleb nung panahon na kami ay may fellowship. Kaya alam ko may kikinig ng maigi si Brother Caleb. At tatandaan po natin na ang Apostles' Creed ay ang representasyon ng unang iglesia at tungkol sa kanilang saligan ng pananampalataya. At ang unang mga Kristiyano ay ginagabayan ng saligan ng pananampalatayang ito. At natatandaan natin na ang Apostles' Creed ay hindi sinulat mismo ng mga apostol, kundi ito yung koleksyon ng buod na kanilang mga tinuro, at ito ay nakikita sa bagong tipan. At sinasabi nga na kinakailangan ng mga Kristiyano na makuha at mayakap itong basic na konsepto ng pananampalataya upang sila ay maka-move sa mas malalim na doktrina ng Kristiyanong pananampalataya. At kagaya ng sinabi ni Pastor Boy, yung katulad ng pagsasabi natin ng panatang makabayan, ang pagsasabi, ibig sabihin, tayo ay na-identify natin yung sarili natin bilang mga Pilipino. Yung pagsasabi natin o pagbigkas natin ng Apostles' Creed ay nangulugan o nagpapakilala tayo bilang mga Kristiyano. At yung Apostles' Creed ay nabanggit din ni Pastor Rolly ay nahati sa tatlong bahagi. Yung una nga po ay ang pagpapakilala sa persona ng Diyos Ama, yung I believe in God the Father Almighty, Creator of Heaven and Earth. At pangalawa ay sa Diyos Anak, yung medyo mahabang parte. At doon pinapakita yung nakakaligtas na gawa ng ating Panginoong Jesus. At yung panghuli po ay yung Holy Spirit. At nabanggit nga ni Pastor Rolly na pag tinignan mo yung I believe in the Holy Spirit ay napakaiksi. Ngunit hindi lamang ito yung ibig sabihin nito, yung mga panghuling parte ay gawa din. O dahil sa Holy Spirit, kaya natin nagaganap ito. At yun nga po, moving on to the Holy Catholic Church na parte ng Apostles' Creed, naiisip natin malimit kapag sinabi sa atin na iglesia o church, ay naiisip ng maraming tao na ito ay isang lugar kung saan natin wini-worship ang ating Panginoon. Ngunit yung sinasabi dito sa Apostles' Creed, yung Holy Catholic Church, ito ay nangangahulugan na yung word na church ay ang sambayanan ng Diyos, isang banal na komunidad na nagsasabi ng kanilang pananampalataya o nagbibigkas ng kanilang pananampalataya sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Espiritu Santo. At pag sinabi natin na tayo ay naniniwala sa Holy Catholic Church, hindi ito nangangahulugan na yung simbahan o yung iglesia ay parte ng ating kaligtasan. Alam na natin ngayon na ang kaligtasan
ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos, sa pananampalataya kay Kristo. Ngunit pag sinabi natin na tayo ay naniniwala sa Holy Catholic Church, naniniwala tayo na ito ay importante at ito ay napakahalaga sa mga Kristiyano at ang Biblia ay itinuturo na tayo ay maging parte ng iglesia. At sa panahon ngayon, ang pag-iisip ng tao ay iniisip nila na ang iglesia o pagiging parte ng iglesia ay hindi mahalaga. Napakaraming priority sa buhay na inuuna kaysa sa pag-attend o magiging parte ng iglesia. Kagaya ng pinagkakitaan, kagaya ng pamilya, kagaya ng pagliliwaliw o pag-aaliw sa sarili, at kagaya ng napaka-trivial o napaka-babang gawain katulad ng gawaing bahay, paglalaba, paglilinis ng bahay. Mas inuuna nila yon kaysa maging parte ng iglesia. At madami ang naniniwala na ang iglesia ay gawa lamang ng tao na nakapanghimasok sa personal na relasyon natin sa Diyos. Ngunit, sinasabi sa kasulatan, ito ay kontra sa kasulatan. Dahil sa katotohanan, ang iglesia ay ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. At ang sentrong paraan kung paano niya ipinaparating ang kanyang biyaya sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Sinasabi sa kasulatan na ang iglesia ay kritikal sa ating pagpapanatili ng ating relasyon sa Diyos. Kaya ating alalahanin na ang iglesia ay tinatag mismo ng Diyos at tinatag niya ito ng mayroong layunin at mayroon itong otoridad. At yun nga po, binasa natin, Matthew 16:18, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Ang iglesia ay hindi imbensyon ng mga makasalanang tao. Si Jesus mismo ang nagtatag ng iglesia. At kahit minsan nakikita natin yung mga kapintasan ng iglesia sa kasaysayan, at madaming iglesia, nagpapakilalang iglesia na lumalayo sa katotohanan ng gospel, ngunit dapat hindi natin sabihin na hindi natin kailangan ang iglesia. Kapag sinabi natin na tayo ay naniniwala, we believe in the Holy Catholic Church, naniniwala tayo na ang Diyos ang nagtalaga ng iglesia upang ipulpil ang kanyang layunin dito sa mundo. Isang maikling background lamang po patungkol sa history ng church. Maraming naniniwala na yung iglesia ay nagsimula noong panahon ng Pentecostes, o yung panahon na si Kristo ay umakyat na sa langit at kanyang ipinadala ang Holy Spirit sa mga disipulo. Ngunit sa katotohanan, ang iglesia ay pagpapatuloy o continuity o dugtong mula sa Old Testament. Ang pagtayo ng church ay nagsimula noong panahong tinawag ng Diyos si Abraham. Si Abraham mula sa Ur ng Chaldea, at ito ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon at magpapatuloy hanggang sa consummation, yung kinanta natin kanina, o yung araw na si Kristo ay bumalik para tayo ay iligtas mula sa mundo. Pansinin natin yung New Testament na salitang iglesia, ecclesia, ay termino mula sa Septuagint, ang Greek translation ng Old Testament. At yung Old Testament na kasing kahulugan ng ecclesia ay isang termino na ginagamit upang i-identify yung tinipon na nasyon ng Israel. Ang ibig sabihin nito, at makikita natin sa mga madaming verses. Next slide po. Sa mga verses na yan, yung assembly ay kasing kahulugan niyan ay ang salitang ecclesia. Ibig sabihin, nung lumang tipan pa lang, nandiyan na yung salitang ecclesia. Kaya ang ibig sabihin ng ecclesia ay kasing kahulugan ng assembly.
At nakalagay sa unang Pedro 2:9, binanggit ni Pedro, "You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of His own possession." Ginamit ni Apostol Pedro yung mga terminong ito na nagpapakilala sa nasyon ng Israel, at habang siya ay nangangaral, pinapangaralan niya ay mga hentil. Ngunit ginamit niya yung mga terminong ito na nagde-describe sa nation ng Israel upang makita ng mga hentil na ito na ang kanilang bagong identity o ito ang kanilang bagong pagkakakilanlan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na yung New Testament Church na itinatag na nabuo nung panahon ng New Testament ay katulad ng Old Testament na mga assemblies. Sa Romans 11:16, gumamit si Pablo ng dalawang metaphor upang i-describe yung relasyon ng Old Testament assembly sa New Testament Church. At nakalagay sa Romans 11:16, "If the dough offered as first fruit is holy, so is the whole lump. And if the root is holy, so are the branches." Dinescribe niya yung church, yung kabuuan ng church, bilang batch ng dough at isang olibong puno. Isang buong masa ng tinapay at isang inaalagaang olibong puno. Una, sinabi niya yung isang masa ng tinapay, nakalagay kasi sa Leviticus 23:17 na ang Israel ay nangailangan na mag-offer ng first fruit ng bread sa Panginoon. At yung first fruit na yon ay hindi hiwalay sa ani, kundi parte ng buong masa ng tinapay. At ito ay kumakatawan sa buong tinapay. At nagsasabi dito na ang Israel at ang New Testament na mga Kristiyano ay parte ng aning yon. Isang organisasyon, isang sambayanan ng Diyos, at parehong iisang iglesia. Pangalawang metaphor na pinakita dito ni Pedro ay yung tinulad niya yung church sa isang inaalagaang puno ng olibo. At yung Old Testament na assembly o yung pagtitipon sa lumang tipan ay ang mga Hudyo na ibig sabihin sila yung mga ugat ng puno, sila yung katawan ng puno at yung mga sanga ng puno, at tayo bilang mga hentil na Kristiyano, tayo yung mga ligaw na olive branches na inilagay sa puno. Tayo ay grafted into the Jewish church. At maging si Jesus ay nirecognize niya to na hindi siya nagtayo ng isang bagong iglesia, kundi ito ay pagpapatuloy lamang ng iglesia ng lumang tipan. At nakita ito at minention ito ni Jesus dalawang beses sa Matthew 16:18, yung ating verse kanina, at Matthew 18:17. Nakalagay doon sa Matthew 16:18, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Pansinin natin yung word na build. Ang ibig sabihin ng build, ang ginamit na lengguwahe dito nung sinulat ito ay Grego. At sa Greek, ang ibig sabihin ng build dito ay oikodomeo. Nangangahulugan na gumawa ng bago o i-restore yung dati at i-rebuild yung dati. At base doon sa nakita natin kanina na pag comparison ni Apostol Pablo, ating maiisip na yung iglesia ay ni-rebuild o ni-restore na ating Panginoong Jesus. At isa pang verse na binanggit ng Panginoong Jesus, ang iglesia ay nung sa Matthew 18:17, "If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and tax collector." Sa verse na ito, pinapakita ni Jesus ang patungkol sa church discipline. Ang konteksto po nito ay may isang hindi nagsisising tao at ay dapat na i-present sa church. At sa panahong yun, ang tanging church na nag-i-exist ay ang Jewish synagogues.
Ito yung mga form ng Old Testament na pagtitipon, assemblies, ngunit tinatawag ni Jesus ito na iglesia. At sa lumang tipan, ni-require na yung kanilang pagkakaunawaan ay dapat ma-handle o i-handle ng mga elders, priests, and judges. Bilang representative o kinatawan ng assembly, sila ay inatasan na magpataw ng judgment. At ito ay inaffirm ni Jesus sa panahon ngayon at ating ginagawang ito ngayon sa ating iglesia na ang mga elders ang humahawak ng church discipline. Kaya sa isip ni Jesus, ni Jesus, ni Matthew at ni Paul, ang iglesia ng New Testament ay ang pagpapaunlad, pagdevelop ng Old Testament assemblies. At ito ay pagpapatuloy lamang. Hindi na parito upang palitan ni Jesus yung Old Testament assembly ng New Testament church, ngunit naparito siya upang i-restore at isalba yung form ng Old Testament na church at ito'y pinagpatuloy niya sa New Testament na church. At nung mga dumating yung panahon nga na habang ang iglesia ay nagde-develop o lumalago, madaming naging problema na kinaharap ang iglesia. At itong rason kung bakit yung early church ay nagawa o naisulat ang Apostles' Creed dahil sa mga kontrobersya na lumabas nung early century. Dahil dito umusbong yung napakaraming tinatawag nila ang sarili nilang church, ngunit kakaiba naman yung ginagawa. At ito yung nabanggit ni Pastor Elaine nung discipleship, yung mga Gnostic na nauso o lumago nung unang century. Ito ay mga Greek philosopher na naniniwala sa karunungan, kaalaman. At naniniwala sila na ang pisikal na katawan ay masama at tanging ang espiritu lamang ang mabuti. At dahil sa paniniwalang to, ang mga Gnostiko ay naniniwala na kahit na anong gawin ng katawan, kahit na magkasala ka na magkasala, ito ay walang kahulugan o bigat sa Panginoon dahil ang katawan ay masama. At ang tanging totoong buhay ay makakamit mo lamang kapag ikaw ay espiritu na. At sa paniniwala nila sa salvation, naniniwala sila na masasalba ka o ikaw ay magkakaroon ng salvation kung ikaw ay makukuha mo yung banal na kaalaman. At meron din tinatawag na mga Marcionites. Ito yung nauuso ngayon. Ito yung viral ngayon, di ba? Yung Marcionites ang tawag doon? Ayun. Nauuso ngayon na kakabit sa isang pastor. Yung sa Marcionites ay nauso nung AD o lumaganap ng AD 135 at naniniwala sila na ang Diyos ng Old Testament ay hindi parehas nung Ama ng Panginoong Jesus. Ang mga Marcion si Marcion ay hindi naniniwala sa Diyos na puno ng puot at hostisya. Hindi niya binabanggit yung Old Testament at laging yung New Testament na gospel lamang ni Luke at yung mga piling sulat ni Pablo ang kanilang ginagamit. At nung pinagsama-sama nila ito, napagpatayo sila ng isang bagong isang religion, isang Christianity. Isang Diyos na puno ng kabaitan lamang at hindi siya nagagalit o hindi nila itinuturo yung puot ng Diyos at yung consequence ng pagiging makasalanan mo at yun ay yung pagpunta natin sa impyerno, hindi nila itinuturo yun. At maging nauso din nung panahong yun, ng unang siglo, yung grupo ng mga Montanis. Ang mga Montanis naman ay naniniwala o yung kanilang leader na si Montanus ay naniniwala na siya ay ang Holy Spirit mismo.
Sila yung mga grupo na laging extreme yung kanilang asceticism o yung kanilang pagpepenitensya sa sarili. At sa kanila nauso yung paggamit ng mga speaking in tongues. Naniniwala ang mga Montanist na ang tunay na Kristiyano ay nakadepende sa mga mystical na experience kasama ang Espiritu. At ang bawat isa dito, hindi makikita natin na hindi na bago yung mga lumalabas ngayon. No? Nung unang siglo pa lang, andun na yun sila. At nung panahong yun, siyempre, madaming nalitong mga Kristiyano, kaya yung early church ay naglabas ng batayan nga o saligan, at yun na yung Apostles' Creed. At sinabi nila na yung Apostles' Creed, sa Apostles' Creed na yung iglesia ay holy at Catholic. At i-divide natin to sa dalawa. Yung unang confession ay yung salitang holy. Ano ibig sabihin ng Apostles' Creed sa terminong holy? May dalawang definisyon ang salitang holy sa banal na kasulatan. Una ay to be morally pure, o maging dalisay sa moralidad. At yan ay ang Diyos lamang ang naka-attain. At ang pangalawa ay yung lahat ng mga object o lahat ng bagay na hinihiwalay upang i-devote sa service, sa serbisyo ng Panginoon. Kagaya ng Ark of the Covenant, kagaya ng Holy Bible, sila ay tinatawag na holy. Ngunit, dito pag nakita natin yung salitang holy, Holy Catholic Church, hindi ibig sabihin ito ng bawat isang Kristiyano ay banal. Kundi, yung kabuuan ng salitang ng iglesia, sila yung banal. At nakalagay ito sa 1 Corinthians 3:16, 17, "Do you know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy and you are that temple." Ngunit banal ba talaga ang iglesia? At makikita natin sa panahon natin ngayon, ang iglesia ay pagsasama ng mga tao na patuloy na nagkakasala pa din sa isa't isa. At ang iglesia ay patuloy pa din na nagkakasala dito sa mundo, at meron itong dungis at blemishes o kapintasan. Ayun nga, meron tayong kasabihan meron tayong termino na simul justus et peccator. Tayo ay sinful saints pa din, o tayo ay mga makasalanang mga santo. Ngunit ating tandaan ang dalawang bagay. Una, na ito ay mababago magpakailanman kapag sa pagdating ni Jesus, ang Diyos ay completely tayong pagiging banal, pagiging banalin ang kanyang buong sambayanan. Tatanggalin niya lahat ng dungis at kapintasan sa atin upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Nakalagay ito sa 1 Thessalonians 5:23-24. "Now may God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, He will surely do it." Pangalawa, ang church ay patuloy na gumagawa o patuloy na nagtsatsaga na gumawa ng kabanalan. Tayong lahat ay nagpupunyagi na sundin ang utos ng Panginoong Hesukristo at talikuran ng ating mga kasalanan. Tayo ay tinatawag na militant church o church pilgrim. Tayo ay mga manlalakbay lamang dito sa mundo. Tayo ay mga Kristiyano na dito sa mundo na nag-i-struggle pa din bilang mga sundalo ng Kristo laban sa kasalanan at sa kaaway. Kung ang sambayanan ng Diyos ay banal, ay sinabi nga po kanina sa 1 Corinthians 6:17, na yung Spirit dwells among her, hindi naman ibig sabihin nito na lahat ng
nasa iglesia ay nagpo-possess o nasa kanya yung Espiritu. Kundi yung Holy Spirit ay gumaganap o gumagawa sa kabuuan ng sambayanan ng Diyos. At na-recognize ito ng sinaunang church at kanilang ginamit yung salitang holy upang iparating yung idea na ang Diyos ay preserve o iniingatan ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng iglesia. At ang tunay na Kristiyano ay magtsatsaga, persevere sa pamamagitan ng iglesia. Kagaya nga po ng nasabi ni Theophilus of Antioch, nakalagay po dyan, God has given the world which is driven and tempestuous by sin assemblies, o iglesia. We mean holy churches in which survives the doctrines of the truth. As in the island harbors of good anchorage, and into these runs those who desire to be saved, being lovers of the truth and wishing to escape the wrath and judgment of God. Kagaya po ngayon, ating pong naranasan ang isang bagyo. At kagaya ng sinabi ni Theophilus of Antioch, ang Diyos ay nagbigay ng kaparaanan dito sa mundo na patuloy na hinahampas ng bagyo, ng makasalanang mundo. Tayo ay binigyan ng assemblies o ng iglesia na tinuturing natin na parang mga evacuation center. Kagaya ngayon, nakaranas sila ng bagyo. Tayo ngayon, ang binigay sa atin ng Diyos ay ang church upang masalba mula sa makasalanang mundo. At ito ay nagsasabi na yung teaching na hindi posible na magkaroon ng kaligtasan kung ikaw ay nasa labas ng visible na church. Hindi ito ay nangangahulugan na ito ay salvation by works o tayo ay gagawa para sa ating kaligtasan. Ngunit ito ay ibig sabihin na si Kristo ay preserba o iniingatan ang kanyang mga mananampalataya sa pamamagitan ng iglesia. At pangalawa pong parte, yung Catholic. Ano po ba ang ibig sabihin ng Catholic talaga? Ano ibig sabihin ng credo sa salitang Catholic? Hindi natin dapat ito malito sa Roman Catholic Church. Kasi pag nung unang binigkas natin ito, nagulat tayo, di ba? Bakit may salitang Catholic? Ang salitang Catholic dito ay may lowercase o maliit na C lamang. Na ibig sabihin, simple lamang, pangkalahatan. Ibig sabihin ng Catholic, Katoliko, ay pangkalahatan. Universal. Ito ay mula sa Greek word na Katholikos, na mula sa salitang kat, holos, meaning throughout the whole. At matagal na panahon na yung salitang Catholic ay na ikakabit sa isang particular na denominasyon, at ito yung Roman Catholic Church. Ngunit ang totoong katolikong iglesia ay makikilala lamang natin sa pamamagitan ng dalisay na pagpapahayag ng salita ng Diyos sa tamang pagbibigay ng sakramento o proper administration of sacraments na dadalawa lamang, yung bautismo at yung komunyon, hindi pito na ginagawa ng ng Roman Catholic Church. Hindi po pito, kundi dalawa lamang. Yung proper administration of sacrament at yung proper na pagpapataw ng church discipline o disiplinang pang-iglesia. At yung early church ay ang early Christian ay ginamit yung salitang Catholic upang iparating na yung iglesia ay pangkalahatan, universal, parehas sa lokasyon, sa lugar, at sa lahi, para sa lahat ng tao. Isang malaking pagbabago ang nangyari sa pagdating ni Kristo. Kasi nung Old Testament, ang sambayanan ng Diyos ay
ay ano lamang sa mga Hudyo, sa mga ethnic Jews na ang kanilang tahanan ay sa Israel. Ngunit nung nabuo ang church at patuloy na lumalago ang church, ang mga hangganang ito ay nawala. Ang membership ngayon ng iglesia ay para sa lahat ng tao sa buong mundo. At yung ibig sabihin ng Catholic Church, the Church is Catholic, ito ay makikita saan man sa buong mundo. Ito ay binubuo ng mga tao ng lahat ng nasyon at lengguwahe. Hindi ito na-confined o nakakulong sa isang lahi, sa isang lugar, sa isang kultura, o sa isang panahon. Ngunit ito ay nagsasabi na ang church ay sa buong mundo at sa lahat ng panahon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na lahat ng tao sa mundo ay parte ng church. Ngunit yung lamang na tumalikod sa kanyang kasalanan at patuloy na nanampalataya kay Kristo, ang tanging maliligtas. At ito ay nakikita natin ngayon sa paglaganap ng Christianity. Nakikita natin sa lahat ng sulok ng mundo, pinapahayag na nila na Jesus is Lord. Ang iglesia ay tinatawag ding Katoliko sa sense na pagkakaisa sa doktrina. May mga Kristiyano na nagdi-disagree o may mga denominasyon na nagdi-disagree o hindi sila nagkakaisa sa mga pananaw, sa mga hindi essential o non-essential na mga issue, ngunit kanilang pinagsasaluhan ang isang common confession patungkol sa paggawa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, at sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, at yung dapat na tugon dito, at yun ay yung tumalikod sa ating pagkakasala at sumunod kay Kristo. Nakalagay sa Ephesians 4:13-16, until we attain to the unity of faith and the knowledge of Son of God, to mature manhood, to the measure of stature of the fullness of Christ, so that we may be no longer children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speak in truth, the truth in love. We are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, ang buong iglesia, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself in love. Kaya pansinin natin po, kapag tayo ay may mga bisita dito sa iglesia, nakikita natin yung pagiging universal ng church. Nakikita natin na hindi man nila naiintindihan yung ating pagdadasal, pagpe-pray na natutuwa sila at yung iba nga naluluha pa, di ba? At kapag tayo umawit ng hymno, kapag tayo umawit ng yung pagkataas ng benediction, nakakasabay sila. Ibig sabihin nun, yun yung universality ng church o pangkalahatan ng church. At ang Holy Spirit ay gumagawa sa ating mga puso. Kaya tayo ay dapat maging maligaya na tayo ay parte ng Holy Catholic Church. Nung panahon na tayo ay tinawag ng Diyos sa iglesyang ito, tayo ay sumasali sa nananalong team. At dalawa lang ang team ng Diyos at ang team ng kaaway. Sabi nga ni C.S. Lewis walang neutral grounds, walang safe zone, walang gitna. Dalawa lang yan. Kung sa Diyos ka o sa kaaway ka. Lahat ng lugar, lahat ng segundo ay kiniklaim ni God o kiniklaim ni Satanas. Walang neutral ground. At sa ngayon, kahit tayo ang iglesia ay kinamumuhian, kinakainisan, o minsan tinatawanan ng mundo, tayo ay pinangakuan na ito ay mananatili. At ito ay nakakapag-encourage sa atin na tayo ay maging matyaga para sa ating pananampalataya. Dahil kung alam natin kung ano ang kainan ng church, at yun ay
ang iglesia ay kailanman hindi matatalo. Alam natin, at ito ay sulit na tayo ay panghawakan natin yung ating pananampalataya kahit tayo ay tayo humaharap sa matinding pagsalungat ng mundong ito. Bilang challenge sa umagang to, let us be strengthened in faith as we confess the creed, I believe in the Holy Catholic Church. And may we, the Church on earth, strive to increasingly grow in beauty of holiness and unity of the faith. Tayo mapalakas kapag tayo ay ating binabanggit kung na-confess natin yung creed na we believe in the Holy Catholic Church. At tayo bilang iglesia ay magpunyagi lalong umunlad, lalong lumago sa kagandahan at kabanalan at sa pagkakaisa ng ating pananampalataya. Bilang response sa ating napakinggan sa umagang to, tayo po'y umawit ng isang himno.
Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, sa pagbibigay na inyong banal na salita, Lord God. At nawa, Lord God, sa umagang to, sa aming napakinggan, nawa, Lord God, na kami ay mapagtibay, Lord God. Nawa, Lord God, na kami ay magpunyagi sa aming pananampalataya sa pamamagitan, Lord God, ng inyong banal at pangkalahatang iglesia, Panginoon. Nawa, Lord God, na gamitin nyo ang aming iglesia sa pag-abot, Lord, ng mga kaluluwa, Lord God, na nais nyo pang ipaabot, nais nyong makasama, Lord God, at nawa, Lord God, na pagtibayin nyo pa ang aming iglesia, Lord God, na ito'y magagawa lang namin sa inyong pagkilos, Lord God, ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Nawa, Lord God, na ang aming iglesia din ay maging angkla, Lord God, namin dito sa mundong puno, Lord God, ng kasalanan, puno ng paghihirap at persecution, Panginoon. At patuloy, Lord God, na kami lamang ay tumingin lamang sa inyo, Panginoon, bilang head, Lord, at pinuno ng aming iglesia. Maraming salamat, Lord. Ang lahat ng ito'y dalangin lang namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, nakakaupo po muna ang bawat isa. Kagabi po ay tinapos ko yung preaching ng Romans 11. Kasi nga binomonitor natin yung ating panahon at alam natin na si Elder Rickson ay nakatira sa Bacoor. So naghahanda-handa na din po ako kagabi ng mensahe para in worst case scenario or in case, just in case na hindi siya makatawid at di preach ngayon ay nakahanda tayo. And nakakatuwa po kasi yung Romans 11 at yung preaching ngayon ay magkakabit. Na po, kasi pinaliwanag po o binahagi po sa atin sa mensahe ni Elder Rickson yung patungkol sa term na Holy Catholic Church. At naunawaan po natin ano yung kahulugan niya. No? And yung Romans 11 naman ay parang pwedeng isusog o maging kasunod na mensahe po nito. Kaya siguro, announcement lang siguro kay Elder Verhel, pwedeng i-modify natin ulit yung ating at isusunod ko next week yung Romans 11 kasi maganda na ma-follow up na yung patungkol sa Holy Catholic Church at yung sinasabi ni Pablo, bago pa man mabuo ang confession na ito, ay malinaw ng sinabi ni Pablo, ano po yung tinatawag na true Israel, which is connected siya sa atin, sa Holy Catholic Church, na binuklod ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. So maganda po na, na maging kasunod siya. So next week, maaaring nasa Romans 11 po tayo. Alam ko ang kasunod na magpa-preach ay si Elder JC. No, yung, tapos kasunod nun ay yung isa sa mga tinatawag natin na communion o yung tinatawag po natin na ordinansa na ibinigay, sakramento na binigay ng Panginoon para sa atin bilang iglesia. So siguro magkaroon muna tayo ng break from the sermon series ng Apostles' Creed and then balik tayo sa Romans series na kung saan ay magandang susog o follow-up pagdating po doon sa pagpapaliwanag ng Holy Catholic Church. Naalala niyo po si Professor Steve Perry? Naalala niyo siya? 2 weeks ago. Last week, si Pastor Rolly po yung nag-preach, no? I believe in the Holy Spirit. Yung prior to that, yung nag-preach po sa atin dito. At kung maalala niyo po, siya ay aking guro sa Bible School. Yung po tinatawag na Cari International Pastoral Training. At ang naging subject namin for the whole week is yung tinatawag po na church history o kasaysayan ng iglesia. Kaya tama yung sabi ni Elder Rickson kung ikaw ay Pilipino at kahit saan ka man sa mundo mapunta at maghanap ka ng church, makikita mo yung Holy Universal or Holy Catholic Church Kahit saan ka mag-church, kung ikay Kristiyano, kahit anong lahi mo, mababless ka No? Kasi andun nga yung sinasabing Holy Catholic Church. And siya din, na-bless, nung nag-church siya dito sa atin. At napansin niya na sa katapusan din ng kanilang service ay kanila din pong tawag din, yung kino-confess yung Apostles' Creed. At napansin niya, kino-confess din natin. Kaya natutuwa siya kasi nakikita niya nga na buhay talaga yung Holy Catholic Church. At ang sa concern niya nga is yung naipaliwanag niya ba sa congregation yung dalawa nga na controversial na line. Yung unang line ay yung he descended into hell. Sabi ko na ipaliwanag ko sa church yon. Hindi literal na nagpunta sa impyerno si Kristo,
kundi naranasan niya yung impyerno nang iniwan siya ng kanyang ama for the first time from eternity past. Sa puntong yun, iniwan siya. Naranasan niya yung impyernong kalagayan na yun para lang sa atin na hindi tayo mapunta sa impyerno. Sabi ko na ipaliwanag yun. And then sabi niya, the second line, kasi professor ko siya sa history historical po yung Apostles' Creed. Yun yung concern niya. Na ipaliwanag na ba yung Holy Catholic Church? Sabi ko, hindi, parating pa lang. Kaya maganda nga po na ipaliwanag sa atin ngayon na yung Holy Catholic Church, yun yung subject namin for a week, na-refresh po ako. Kasi alam nyo, ito lang tatandaan po natin dyan sa Confession ng Holy Catholic Church. Yung Catholic ay hindi masama na terminolohiya para sa mga born-again Christian. Kasi maraming na-shock nung nag-Apostles' Creed tayo, uy, bakit Holy Catholic Church? Bumalik na ba tayo sa pagiging Katoliko? Tatandaan nyo po, there is a big difference, kagaya sabi ni Elder Rickson, between the word Catholic and Roman Catholic. Yung Catholic is just another term sa pangkalahatan o kabuuan ng mga iglesia saan mang dako sa mundo, sa anumang oras o panahon, nakaraan o darating pa yung kabuuan ng iglesia. Naniniwala tayo diyan. Ang tatandaan nyo po sa kasaysayan, the first 300 years ng kasaysayan ng Kristiyano, simula nung time na nagtangs yung mga mananampalataya, nakapag-revival, nakapagsalita sila ng iba't ibang lengguwahe, doon na inaugurate ang New Testament Church. Yung first 300 years from that point, ang tawag doon Catholic Church. Pero nung pumasok po ang Romano, ang imperyo ng Romano sa pangunguna ni Constantine, nung pumasok sila sa kasaysayan ng Kristyanismo, doon na naiba ang turo. Nagkaroon na sila ng katuruan na ang Santo Papa, ang pinaka-head ng iglesia, at binabaliwala nila na si Kristo dapat. Doon na pumasok sa panahon, pagkatapos ng 300 taon, pumasok ang Romanong Katolisismo, doon na pumasok ang pagsamba sa mga larawan at imahen, ang pagkilala kay Maria bilang tagapagligtas, at kung ano-ano pa. Yung nakikita nyo ngayong piyesta, yan ay nag-ugat pagkatapos ng 300 taon na iisa lang ang Kristiyanong church. Pero nung pumasok ang mga Romano, nagkaroon ng mga political na motibasyon na iba ang katuruan, nagkaroon na ng Roman Catholic. At hindi po yun yung kinoconfess natin. Ang kinoconfess natin is we believe the first 300 years of Christianity, ang mga katuruan at practices na yan ay atin pong kinikilala at sinasapamuhay ngayon bilang iglesia. Kaya maganda nga po yung ending ng ating preaching ngayon. There's no such thing as a perfect church. Kaya nga, ang Heidelberg Catechism naglabas ng 3 na marks ng anong tunay na iglesia. Number 1, na ituturo ang gospel, yung tunay at puro na ebanghelyo. Yun yung unang tanda na yan ay tunay na iglesia ng Panginoon. Pangalawa, tama yung pangangasiwa nila ng pagbabautismo at ng komunyon. Alam naman natin, mayroong nagbabautismo ng bata, may nagbibigay ng komunyon kahit na hindi pa miyembro ng iglesia. Kaya ang tamang iglesia po ay makikita sa tamang pangangasiwa nito ng mga ordinansa ng pagbabautismo at komunyon. At pangatlo po, paano nating malalaman yan ay tunay na iglesia? Meron pong tinatawag na pagdidisiplina sa mga miyembro. And we know that 2 klaseng pagdidisiplina, yung formative and corrective. Anong formative? Yung patuloy na pagtuturo. Kaya may Friday night, discipleship tayo. At yung corrective naman, pag nagkakamali, ay itinutuwid ang miyembro. Yan yung 3 maintaining marks ng tunay na iglesia. And kahit ano pong sabihin natin, kahit sabihin po natin, ayoko na mag-church kasi dami ko naman nakikita sa church na nakakatisod na mga kapatiran, that is wrong. Kasi there's no such thing as a perfect church. Yung imperfect church na yan ay ang itinalaga ng Diyos sa iyo, pag ikaw maging kabahagi ng iglesyang yan, at diyan ka huhubugin ng Panginoon. Hindi ka huhubugin ng Panginoon dahil sa magandang pakikisama ng lahat ng miyembro. Minsan po, yung pong masakit na mga pangyayari sa loob ng iglesia ang ginagamit ng Diyos upang ikaw ay ma-develop sa larawan ni Kristo. Kaya napakahalaga po, sabi ni Elder Rickson kanina, na talagang nag-strike sa akin yon. You cannot be a true Christian without belonging to a local church. Hindi po sinasabi na kailangan magpamiyembro ka para maligtas. No, that is works-based. Huwag mong gagawin yon na magpapamiyembro ka lang kasi gusto mo maligtas. Hindi po. Kabaliktaran. Ikaw ay naligtas muna dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, kaya ikaw ngayon ay yun ang natural na hahanapin yung katawan ni Kristo, magpapamiyembro ka dyan at makikipagkaisa at iibigin mo ang iglesyang yan sa kabila ng kanyang mga imperfections just as Christ loved His church.
kung paano inibig ng Diyos ang iglesia na hindi perpekto, ay tinawag din po tayong ibigin ang ating kapwa sa loob ng iglesia para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, yun po, wag po kayong ma-allergic pag narinig niyo yung word na Catholic. Alam ko maraming Catholic means universal. Kung papansinin niyo po dati, pinalitan natin eh. Pero yung conviction ko ibalik. Kasi yun yung original wordings ng creed eh. So wag na nating galawin. Ang importante, may proper understanding ang mga miyembro pagdating po sa line na iyon, no? The Holy Catholic Church. So yung emphasis po doon ay yung tinatawag po natin na walang Kristiyano na hindi kabilang sa isang lokal na iglesia. Ano man pong iglesia yan, maliit man po yan, o ano mang status niyan, as long as yan ay talagang iglesia ng Panginoon, manatili ka diyan at iyong mahalin ang iyong lokal na iglesia.